Isang sampal, isang pagtataksil, isang buhay na gumuho sa gitna ng marang yang selebrasyon. Habang si Dr. Livia ay nagpapakapagod iligtas ang Saint Gabriel, ang asawa niyang si Paolo ay nasa bisig ng iba, at ang sarili niyang biyenan ang nagbukas ng pinto. Wala kang kwenta, ang bulyaw nila. Pero hindi nila alam, ang bawat luhang pinalis ni Livia ay mitsa ng kanilang pagbagsak. Sino ang huling tatawa? Sino ang hihingi ng tawad sa gitna ng kahihiyan? Abangan ang muling pagbango ng isang pusong tinapaktapakan sa ilalim ng mga alkasid. Huwag mong itulad ang sarili mo sa babaeng yan, Paulo. Isang hamak na eskolar lang siya na pinulot natin sa kalsada at binihisan para magmuhang tao. Hindi niya kailanman maiintindihan ang bigat ng dugong nananalaytay sa mga alkasid. Ang boses ni Doña Victoria ay parang hapdi ng alkohol na ibinuhos sa isang sariwang sugat. Malamig, matalim, at walang katiting na awa. Tumitig si Livia sa mahogany na pinto ng pribadong lounge ng mga doktor. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relo. Ang regalong pinag-ipunan niya ng 3 buwan para sa kanilang ika-5 anibersaryo ni Paolo. Kakalabas lang niya mula sa isang 12 oras na shift sa operating room. Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa pagod, at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa antok. Ngunit pilit siyang ngumiti dahil akala niya ay ito ang gabing bubuo sa kanilang dalawa. I know, Mom. Hindi ko naman siya balak pakasalan kung hindi mo lang sinabi na kailangan natin ng isang desente at matalinong asawa para sa imahe ng ospital, sagot ni Paolo. Ang tawa nito ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Livia. But Clara is different. She makes me feel like a king. Si Livia, para lang siyang isa sa mga makina rito sa St. Gabriel. Efficient, pero walang buhay. You're right, babe. Masyado siyang seryoso sa trabaho. Nakakalimutan na niyang may asawa siyang dapat pagsilbihan. Hirit ng isang boses babae, si Clara, ang head nurse na lagi niyang pinagkakatiwalaan sa kanyang mga pasyente. Kaya siguro, sa akin ka naghahanap ng init, diba? Nabitawan ni Livia ang hawak na bag. Walang tunog ng pagkabasag, tanging ang marahang pagdausdos lamang ng papel sa makinis na sahig. Ngunit para sa kanya, yon ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Nanginig ang kanyang mga daliri. Ang hanging hininga niya ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang bawat sakripisyo, ang mga gabing, hindi siya natutulog para suportahan ang mga research ni Paolo. Ang pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Doña Victoria para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Lahat ay tila naging abo sa isang saglit. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang eksena sa loob ay parang isang maruming pintura. Si Paolo ay nakaupo sa sofa, habang si Clara ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang mga kamay nito ay mapanghahas na nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Sa kabilang dulo, si Doña Victoria ay kampanteng humihigop ng tsa, tila nanonood lamang ng isang ordinaryong palabas sa telebisyon. Sabay-sabay silang napatingin sa pinto. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Doña Victoria. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang isang mapang-uyam na tingin. You're late, Livia. Look at yourself. You look like a mess. Nakakahiya sa mga bisita natin sa baba. Bungad ng biyenan niya, na tila ba ang pagpasok ni Livia ang pinakamalaking kasalanan sa gabing iyon. Paolo, ang boses ni Livia ay isang pira-pirasong bulong. Anong ibig sabihin nito? Tumayo si Paolo. Ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang kurbata at tiningnan si Livia mula ulo hanggang paa. Livia, let's be professional. Anniversary party ng ospital ngayon. Don't make a scene here. Make a scene? Muntik nang matawa si Livia sa gitna ng kanyang paghitbi. Anniversary natin na yang, Paolo. Nagluto ako, bumili ako ng regalo kahit pagod na pagod ako, tapos makikita ko kayo rito? Tama na ang drama, Livia! Biglang tumayo si Doña Victoria at mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa makakilo si Livia, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisingi. Nalingat ang ulo ni Livia.
Ang init ng palad ng biyena ay tila nag-iwan ng marka hindi lang sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Huwag mong itaas ang boses mo sa anak ko. At huwag na huwag kang mag-iinarte na parang biktima rito, bulyaw ni Victoria. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Livia. Utang mo sa amin ang lahat. Ang lisensya mo, ang pangalan mo, ang maranyang buhay na tinatamasa mo. Kung gusto ni Paola na maglibang, karapatan niya yon bilang isang alkasid. Ang tungkulin mo lang ay manahimik, magtrabaho sa ospital na ito, at siguraduhin hindi madudumihan ang pangalan namin. Do you understand? Tumingin si Livia kay Paolo, umaasang may kahit katiting na pagtatanggol siyang maririnig. Ngunit umiwas lang ng tingin ng asawa. Si Clara naman ay tahimik na numingisi sa gilid, tila ninanamnam ang bawat sandali ng pagkapahiya ni Livia. Nanigas ang buong katawan ni Livia. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila na puno ng yelo. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay unti-unting natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalim na puwang sa kanyang dibdib. Ang St. Gabriel Hospital, ang lugar na itinuring niyang santuwaryo para sa mga masakit, ay isa palang kulungan na binuo mula sa mga kasinungalingan. Lumabas ka na! Utos ni Victoria habang itinuturo ang pinto. Ayusin mo ang mukha mo. May mga investor na naghihintay sa baba. At Livia, huwag mong susubon na magsumbong kahit kanino. Isang salita ko lang, tatanggalan kita ng karapatang makita ang anak mo. Remember, Nina is an alcacid, and we protect our own. Dahan-dahang tumalikod si Livia. Ang bawat hakbang niya, palayo sa silid na yon, ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi na niya nilingon ang regalong naiwan sa sahig. Sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang anak na si Nina ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na wag tuluyang gumuho sa harap ng mga taong ito. Huminto siya sa tapat ng salamin sa hallway. Ang kanyang pisingi ay mapula pa rin, at ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit may kakaibang liwanag na nagsisimulang mabuo sa kanyang balintataw. Isang liwanag na hindi galing sa pag-ibig, kundi mula sa isang pait na naging matalas na determinasyon. Bakit ganon? Ang taong pinangakuan mong ililigtas mula sa kamatayan ay siya palang kukuha ng sarili mong buhay? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Mas malakas pa sa anumang bulyaw ni Doña Victoria. Hanggang kailan mo kaing tiisin ang dilim para lang sa kapakanan ng isang pamilyang hindi ka naman itinuring na tao? Malamig ang gabi. Ngunit mas malamig ang hangin na sumasalubong kay Livia habang ipinaparada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga alkasid. Ang puting gate na may mga gintong palamuti ay tila mga rehas ng isang kulungan na matagal na niyang kinalalagyan. Pinahid niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang sarili sa rearview mirror. Ang bakas ng sampal ni Doña Victoria ay naroon pa rin, isang mapulang paalala ng kanyang pagkatao sa paningin nila. Isang kasangkapan lamang. Mommy! Isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ni Livia ng pinto ng bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Nina. Ang ngiti ng bata ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Lumuhod si Livia at mahigpit na niyakap ang anak. Dito, sa bisig ni Nina, nararamdaman niya na may katuturan pa ang kanyang paghinga. Bakit po ang tagal niyo, Mami? Sabi ni Lola Victoria, busy daw po kayo sa ospital, kaya hindi niyo ako mapapatulog. Malambing na sabi ni Nina habang humahalik sa pisingi ni Livia. Kumirot ang puso ni Livia. Lola Victoria. Kahit ang oras niya para sa sariling anak ay ninanahaw na rin ng kanyang biyenan. Sorry baby, marami lang ginawa si Mami. Halika na, ihahanda ko na ang pagkain mo. Pumunta sila sa kusina, ngunit bago pa man makapagsimula si Livia, narinig niya ang tunog ng pagdating ng sasakyan ni Paolo. Hindi nagtagal, pumasok ang kanyang asawa kasunod si Doña Victoria. Parang walang nangyari kanina sa ospital. Si Paolo ay abala sa kanyang cellphone habang si Victoria ay nag-uutos na sa mga katulton. Livia, bakit hindi ka pa na nakabihis? Look at your uniform, it's crumpled. My friends might drop by later for a late-night tea.
Ayokong makita ka nilang mukhang katulong, bulyaw ni Victoria habang tinatanggal ang kanyang mamahaling alampay. Mom, pagod na si Livia. Hayaan mo na siya. Walang ganang sabi ni Paolo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumingin sa asawa. Dire-diretso siya sa bar counter at nagbuhos ng alak. Paolo, we need to talk. Mahinahong sabi ni Livia matapos niyang paitasin si Nina sa kanyang silid kasama ang yaya. Hinarap siya ni Paolo. Ang mukha nito ay puno ng inis. Talk about what? Yung kanina? Livia, I told you, don't be so dramatic. It was just a fling. Si Clara, alam niya ang lugar niya. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang may bahay rito. Isn't that enough? Enough? Napahawak si Livia sa gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Paolo, niloloko mo ako sa mismong ospital natin. At ang mami mo, sinampal niya ako sa harap ni Clara. Do you even care about my dignity? Tumawa ng mapait si Paolo at lumapit sa kanya. Inilagay niya ang baso ng alak sa mesa, isugtuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Dignity? Livia, let's be real. If not for my family, you'd still be working in some public clinic in the province, struggling to pay for your rent. Binigyan ka namin ng buhay na hinding-hindi mo mararating mag-isa. If the price of that is a bit of boredom on my part, you should learn to accept it. So, kailangan kong maging manhid dahil lang sa pera nyo? Tanong ni Livia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Exactly. You are boring, Livia. Puro ka trabaho, puro ka pasyente. You've forgotten how to be a woman for your husband. Clara gives me what you can't. Direktang sagot ni Paolo. Bawat salita ay parang isang kutsilyong ibinabaon sa dibdib ni Livia. Pumasok si Doña Victoria sa kusina. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. Stop this nonsense. Paolo, may tumatawag sa'yo mula sa warehouse. Sabi ko sa'yo, ayusin mo ang inventory bago dumating ang mga auditor sa susunod na linggo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Paolo. Nawala ang kanyang kayabangan at napalitan ng kaba. Ngayon na ba, Mom? Gabi na. Now, you know how important this is. We cannot afford any leaks, mariing sabi ni Victoria. Kinuha ni Paolo ang kanyang jacket at mabilis na lumabas. Sinundan siya ni Livia ng tingin. Warehouse? Ang St. Gabriel ay may sariling pharmacy. Bakit kailangang pumunta ni Paolo sa warehouse ng pamilya sa ganitong oras? Naiwan si Livia at Victoria sa kusina. Lumapit ang matanda sa kanya at tinitigan siya ng husto. Livia, huwag mong subukang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Manatili ka sa operating room at sa pag-aalaga kay Nina. Yan lang ang silbi mo rito. Isang pagkakamali mo lang, at sisiguraduhin kong kahit anino ni Nina ay hindi mo na makikita. Pagtalikod ni Victoria, naiwang mag-isa si Livia sa gitna ng malawak na kusina. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, ngunit sa ilalim niyon ay may isang mas malalim na damdamin, ang kuryosidad. Bakit ganun na lamang ang kaba ni Paolo nang mabanggit ang warehouse? Umakyat siya sa itaas at pumasok sa kanilang silid. Naupo siya sa dulo ng kama at tinitigan ang kanilang wedding photo na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng dalawang taong tila masaya, ngunit ngayon ay mukhang dalawang estrangjero na nagbabahagi ng isang kasinungalingan. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Paolo na paalis. Mabilis siyang lumapit sa bintana at pinanood ang paglayo ng sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang tao na alam niyang makakatulong sa kanya sa loob ng ospital. Si Nanay Rosa. Nanay Rosa, gising pa po ba kayo? May itatanong lang po ako tungkol sa mga delivery sa St. Gabriel. Bulong ni Livia sa telepo. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, narinig ni Livia ang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. May nakikinig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang hininga ay bumilis. Sa loob ng mansyong ito, kahit ang mga pader ay tila may mga mata at tainga na nagbabantay sa bawat galaw niya. Naisip niya si Nina na mahimbingan natutulog sa kabilang kwarto. Para sa anak niya, kakayanin niyang lumakad sa apoy. Ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang sugat sa kanyang puso bago ito tuluyang maging nana? Habang nakatitig sa dilim,
isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kumpanyang nakita niya sa invoice ni Paolo kanina. Isang kumpanyang hindi pamilyar sa listahan ng mga supplier ng ospital. Bakit ang isang pamilyang kasing yaman ng mga Alcacid ay kailangang gumamit ng mga tagong supplier para sa mga gamot ng kanilang mga pasyente? Hindi kailangan ng teleskopyo ni Livia upang makita ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Sa isang iglap, ang balita tungkol sa nangyari sa anniversary gala ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pagkapahiya niya sa harap ni Doña Victoria at ang pagiging malapit ni Paolo kay Clara ay naging paboritong paksa ng mga marites sa bawat station ng ospital. Doc Livia, heto po ang mga chart para sa mga pasyente sa Ward 4. Boses ng isang nurse ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Bago pa man maiabot ni Livia ang kanyang kamay, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang sumakop sa paligid. Si Clara. Nakasuot ito ng kanyang nurse na uniforme, ngunit ang pagkakaayos ng kanyang buhok at ang kapal ng kanyang makeup ay mas angkop sa isang party kaysa sa loob ng ospital. Ako na ang kukuha niya, Nurse Jean. Masyadong marami iniisip si Doc Livia ngayon. Baka magkamali pa siya ng dosage. Ani Clara, habang may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hinarap ni Livia ang babae. Clara, this is my department. Gawin mo na lang ang tungkulin mo sa nurse station. Lumapit si Clara, sapat na malapit upang marinig lamang ni Livia ang kanyang mga susunod na salita. Ang tungkulin ko? My duty is to take care of what's important, at alam nating dalawa na mas importante ako kay Paolo kaysa sayo. You're just a doctor here, Livia, but I am the heartbeat of his night. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka, Clara. Isang salita ko lang sa HR, maari kitang tanggalan ng trabaho. Mahinahong banta ni Livia. Bagaman ang kanyang puso ay naggangalit sa loob. Tumawa si Clara, isang matinis na tunog na tila kiskis ng metal sa salamin. Subukan mo. Doña Victoria herself made sure na hinding-hindi ako aalis sa tabi ni Paolo. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan? You're just a trophy wife with a broken pedestal. Oh, by the way, nagustuhan ni Paolo ang kape na dinala ko sa kanya kaninang umaga. Sabi niya mas masarap daw ang timpla ko kaysa sa nakasanayan niya sa bahay. Tinalikon siya ni Clara na may kasamang pag-indayog ng balakang. Nanatiling nakatayo si Livia, hinihingal sa pigil na galit. Ang bawat pagtama ng takong ni Clara sa makintab na sahig ay tila isang hamon sa kanyang pagkatao. Ngunit pinili niyang lunukin ng pait. May mas mahalaga siyang misyon. Naglakad siya patungo sa kama ni Mang Tomas, isang matandang pasyente na may stage 3 lung cancer. Si Mang Tomas ay isang dating magsasaka na umaasa sa charity program ng ospital. Doc Livia, mahinang tawag ng matanda. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang kumot at ang kanyang paghinga ay may kasamang tunog ng hirap. Bakit po ganoon? Isang linggo na akong tinuturok ng gamot pero tila mas nanghihina ako. Ang tip-tip ko po parang pinipiga. Tiningnan ni Livia ang medical chart. Ang lahat ng gamot na nakasulat ay tama. Ang dosage ay tama. Ngunit bakit hindi tumutugon ang katawan ni Mang Tomas? Bilang isang batikang doktor, alam ni Livia na dapat ay may kahit kaanting pagbabago sa kondisyon nito. Huwag po kayong mag-alala, Mang Tomas. Susuriin nating mabuti ang inyong laboratory results, pangako ni Livia habang hinahaplos ang tuyot na kamay ng matanda. Dumiretso si Livia sa Central Pharmacy ng ospital. Sa halip na dumaan sa harap, ginamit niya ang kanyang master key upang pumasok sa storage room ng mga high-value drugs. Napansin niya ang isang kahon ng Cytotax, ang gamot na ginagamit para sa chemotherapy ni Maang Tomas. Kinuha niya ang isang vial. Ang label ay mukhang lehitimo. Ngunit nang itapat niya ito sa liwanag, napansin niya ang isang maliit na detalye. Ang selyo ay bahagyang tabingi at ang batch number ay hindi nakatala sa opisyal na lista ng kanilang main supplier. Mabilis siyang pumunta sa opisina ni Paolo. Wala ang kanyang asawa dahil may dinaluhang meeting sa labas. Pinilit niyang buksan ang drawer nito gamit ang isang clip. Hindi siya nagkamali. Sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakita niya ang isang invoice mula sa Alcacid Global Logistics and Supplies. Nanlamig ang mga daliri ni Livia.
Ang St. Gabriel ay hindi kailanman bumibili sa kumpanyang ito. Nang tignan niya ang kabuuang halaga, halos himatayin siya. Milyon-milyong piso ang ibinabayad ng ospital para sa mga gamot na wala sa opisyal na imbentaryo. At sa dulo ng dokumento, nakita niya ang isang pirma na hinding-hindi niya mapagkakamalan. Ang matulis at mayabang na pirma ni Paolo Alcacid. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa pintuan. Mabilis ning itinago ang invoice sa loob ng kanyang laboratory coat. Pagbukas ng pinto, ang nanlilisik na mga mata ni Paolo ang bumungad sa kanya. "What are you doing in my office, Livia?" Tanong ni Paolo. Ang boses nito ay puno ng hinala. I was looking for the report on the charity ward. Pagsisinungaling niya, habang nararamdaman ang bigat ng papel sa kanyang bulsa. Lumapit si Paolo. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at tinitigan siya sa mga mata. "Don't ever come here without my permission. My office is off limits to you, doctor. Do your job and stay away from my business." Tumitig si Livia kay Paolo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nang akong protektahan siya, ay tila isang estrangro may sungay. "Paolo, ang mga pasyente, may kinalaman ba ito sa kanila?" Isang mapait na ngisi ang lumabas sa labi ni Paolo. "Ang mga pasyente ay mamatay rin naman, Livia. Ginagawa lang namin na mas kapaki-pakinabang ang kanilang pag-alis." Nabitawan ni Livia ang kanyang stethoscope. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang babala. Hindi lang pala puso niya ang pinapatay ng pamilyang ito, kundi ang bawat taong nagtitiwala sa kanilang pangalan. Hindi tumitigil ang panginginig ng mga kamay ni Livia hanggang sa makarating siya sa loob ng isang bakanteng consultation room. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, muli niyang tiningnan ang vial ng Cytotax na nakuha niya mula sa storage. Ang likido sa loob ay malinaw. Tila walang pinagkaiba sa tunay na gamot, ngunit para kay Livia, ito ay kulay ng kamatayan. "Kailangan ko itong masuri," bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Alam niyang hindi niya maaaring gamitin ang laboratorio ng St. Gabriel. Ang bawat sulok ng ospital na ito ay pag-aari ng mga Alcacid. Ang bawat technician, ang bawat machine, ay nasa ilalim ng kontrol ni Victoria. Mabilis siyang lumabas ng ospital. Hindi alintana ang tawag ng isang nurse tungkol sa isang bagong pasyente. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang maliit na pribadong laboratory o sa kabilang dako ng lungsod. Isang lugar kung saan kilala niya ang may-ari, ang kanyang dating propesor na si Dr. Arnel Mendez. "Livia, iha, anong hangin ang nagdala sa iyo rito?" Tanong ni Dr. Mendez habang inaayos ang kanyang salamin. "Akala ko ay abala ka na sa pagpapatakbo ng St. Gabriel." "Doc, kailangan ko po ng tulong niyo." Isang mabilis na chemical analysis sa vial na ito, diretsong sabi ni Livia. Inilalapag ang vial sa mesa. "Ayoko pang malaman ng kahit sino na galing ito sa akin." Naintindihan ng matanda ang seryosong tono ni Livia. "Bumalik ka pagkatapos ng 3 oras." Sa loob ng 3 oras na iyon, bumalik si Livia sa mansyon. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat, ngunit pagpasok pa lang niya sa sala, sinalubong na siya ng mapanuring tingin ni Doña Victoria. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan, tila isang reyna na naghihintay ng ulat mula sa kanyang nasasakupan. "Saan ka galing, Livia?" Sabi ni Paolo, bigla ka na lang daw nawala sa ospital, ani Victoria. Ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo. "May pinuntahan lang po ako mahalagang appointment, Mommy," sagot ni Livia habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. "Mahalagang appointment o gumagawa ka ng sarili mong hakbang?" Tumayo si Victoria at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa marmol na sahig ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras. "Livia, huwag mong kakalimutan na ang bawat pagkain na isinusubo mo, ang bawat damit na isinusuot ni Nina ay galing sa pamilyang ito. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo." "Hindi ko po kinakalimutan, Mommy.
Pero huwag niyo rin pong kakalimutan na ako ay isang doktor bago ako naging alkasid. Matapang na sagot ni Livia, kahit na ang kanyang tuhod ay tila bibigay na sa kaba. Eksaktong pagkatapos ng 3 oras, bumalik si Livia sa laboratory o ni Dr. Mendez. Ang mukha ng matanda ay hindi na kasing sigla ng kanina. May hawak siyang isang piraso ng papel na tila ayaw niyang ibigay kay Livia. Livia, ang vial na ibinigay mo, panimula ni Dr. Mendez. Ito ay hindi Cytotax. Walang trace ng active pharmaceutical ingredients para sa chemotherapy. Nanlambot ang mga binti ni Livia. Napakapit siya sa sandalan ng upuan. Ano pong laman nito, Doc? Pure saline solution at isang uri ng generic antibiotic na hindi naman kailangan ng isang cancer patient. Sa madaling salita, Livia, tubig na may kaanting gamot lang ang itinuturok nyo sa mga pasyente nyo. Pinapatay nyo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng wad na pag-asa. Ang bawat salita ni Dr. Mendez ay tila isang saksak sa puso ni Livia. Naalala niya ang mukha ni Mang Tomas. Naalala niya ang lahat ng mga pasyenteng pumanaw sa charity ward na tila walang laban ang katawan sa sakit. Hindi sila pinatay ng cancer. Pinatay sila ng kasakiman ng pamilyang pinagsilbihan niya. Salamat, Doc, mahinang sabi ni Livia habang kinukuha ang report. Salamat po. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaking butil na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak sa bubong ng kanyang sasakyan ay tila isang sumbat mula sa mga kaluluwang hindi nabigyan ng katarungan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper, ang litrato ni Nina. Para sa'yo, baby. Para sa mga pasyente ko, bulong niya. Pinander niya ang sasakyan at nagmaneho pabalik sa St. Gabriel. Hindi na siya takot na manugang. Siya na ang doktor na may hawak ng katotohanan. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Clara sa entrance. May hawak itong kape at may malapad na ngiti. Doc Livia, hinahanap ka ni Paolo. May bago tayong shipment ng gamot na dumating. Gusto niyang ikaw ang mag-inspect para peace of mind mo raw. Tumitig si Livia kay Clara. Ang babaeng ito ay bahagi ng sistemang pumapatay sa mga tao. Numitig si Livia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lihim na banta. Sige, Clara. Pakisabi kay Paolo darating ako. At sabihin mo rin sa kanya na handa na ako makita ang lahat ng itinatago niyo. Ngunit habang papunta siya sa opisina ni Paolo, napansin niya ang 2 lalaking nakabarong na nakabuntot sa kanya. Hindi sila mga security guard ng ospital. Sila ang mga tauhan ni Victoria. Naramdaman ni Livia ang isang malamig na pawis sa kanyang batok. Alam na nila. Alam na nila na may alam siya. Ang mga lalaking nakabarong ay nanatiling nakatayo sa labas ng pintuan ng silid ni Nina. Tila mga estatwa ang walang kaluluwa na ang tanging misyon ay pigilan ang paglapit ni Livia sa sarili niyang anak. Maririnig mula sa loob ang mahinang hikbi ni Nina, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Livia mula kay Doña Victoria. Palapitin niyo ako sa anak ko, utos ni Livia. Ang kanyang boses ay gumaralgal, nuit puno ng awtoridad na nagmumula sa kanyang pagiging ina. Pasensya na po, Dr. Alcacid. Bilin po ni Doña Victoria na huwag kayong gambalain dahil kailangan niyo raw pong magpahinga matapos ang inyong mahabang lakad kanina. Sagot ng isa sa mga lalaki na hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. I am a doctor and that is my daughter. May sakit siya. Naririnig niyo ba? Sigaw ni Livia. Ang kanyang kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang sakit sa kanyang kamay ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng hallway at lumabas si Doña Victoria, suot ang kanyang sutlang pantulog na tila ba isa siyang reyna sa gitna ng kanyang palasyo. Ang ingay mo, Livia! You're disturbing the peace of this house. 1 oras nang umiiyak si Nina dahil hinahanap ka niya. Pero nasaan ka ba? Wala ka rito para sa kanya?
Mommy, please. Nina is having a fever. Let me check on her. Pagsusumamo ni Livia. Ang kanyang galit ay sandaling napalitan ng desperasyon. I need to give her medicine. Medicine? Isang mapait na nisi ang gumuhit sa labi ni Victoria. Bakit, Livia? Magbibigay ka na naman ba ng mga gamot na gali sa kung saan-saan? Sapat na ang pag-aalaga ng yaya sa kanya. At sa kalagayan mo ngayon, pakalalo lang siyang magkasakit dahil sa stress na dala mo. Hindi na nakapagpigil si Livia. Humakbang siya ng malapit. Hindi alintana ang mga gwardiya. You are gaslighting me, Mommy. Ginagamit niyo ang anak ko para saktan ako dahil alam niyo na ang natuklasan ko tungkol sa mga gamot sa St. Gabriel. You are a monster! Hindi man lang kumurap si Victoria. Monster? I am a protector, Livia. I protect the Alcacid name. Ikaw ang monster dito dahil mas pinili mong maging hero kaysa maging isang tapat na manugang at ina. Now go to your room. Kung ayaw mong lalong lumala ang sitwasyon ni Nina, manahimik ka. Dahan-dahang sumuko ang mga binti ni Livia. Napasandal siya sa pader habang pinapanood ang pagsasara muli ng pinto ng silid ni Nina. Ang bawat sentimetro ng pagkakapiit ng pinto ay tila pagputol sa ugnayan nila ng kanyang anak. Naupo siya sa sahig ng malamig na hallway, niyakap ang kanyang sariling mga tuhod at hinayaan ang mga luha na pumatak sa kanyang lab coat na may bahid pa ng ulan. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita niya si Clara, ngunit may isang bagay na kumuha sa kanyang buong atensyon. Sa leeg ni Clara ay nagnaningning ang isang kwintas na may pendant na hugis puso. Ang eksaktong kwintas na ipinakita sa kanya ni Paolo 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang kwintas na sinabi nitong family heirloom na ibibigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. Ganda, di ba? Ani Clara habang hinahawakan ang pendant. Sabi ni Paolo, sa akin lang daw ito bagay. Kasi ang puso ko raw ay kasing linaw ng mga diamanteng ito. Hindi tulad ng sayo na puno ng hinala at galit. Tumayo si Livia. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa gitna ng kanyang mga luha. Ang huling pira-piraso ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Hindi dahil sa kwintas, kundi dahil sa katotohanang habang ang anak niya ay naghihirap sa loob ng silid, ang kabit ng kanyang asawa ay malayang naglalakad sa kanilang tahanan na tila ba ito na ang bagong may bahay. Get out of this house, Clara! Mahinahon, ngunit mapanganib na sabi ni Livia. Bakit ako ang alis? I'm here because Doña Victoria invited me. Ako raw muna ang titingin kay Nina dahil unstable ka raw. Sagot ni Clara na may kasamang tawa na tila tinutusok ang bawat ugat ni Livia. Doon ay may isang bagay na nagbago sa loob ni Livia. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay biglang naging isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang pinto ng silid ni Nina, pagkatapos ay ang kwintas sa leeg ni Clara, at huli ay ang mga lalaking nakabantay sa kanya. Enjoy it while it lasts, Clara, pulong ni Livia. Dahil ang bawat diamanteng yan ay binayaran ng dugo ng mga pasyente ko. At sisiguraduhin kong ikaw, si Paolo at si Victoria ay malulunod sa dugong yon. Pumasok si Livia sa kanyang sariling silid at hinalungkat ang kanyang bag. Kinuha niya ang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang medical kit. Hindi lang pala gamot ang ninanakaw sa kanila, pati ang kanilang danggal at kinabukasan. Ngunit habang tinitingnan niya ang recorder, napansin niyang ang kanyang laptop na iniwan niya sa ibabaw ng mesa ay wala na roon. Ang mga files, ang mga litrato ng invoice, ang lahat ng ebidensya yung naipon niya, nawala na. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Nakatayo roon si Paolo. Hawak ang isang baso ng alak at sa kabilang kamay ay ang kanyang hard drive na sadyang winasak. Looking for this, Livia? Tanong ni Paolo. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Masyado kang naging kampante. Akala mo ba ay hahayaan ka naming sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Mommy? Nanatiling nakatitig si Livia sa mga pira-pirasong plastik at bakal sa kanyang paanan. Wala ng luha. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, tila isang lupang tigang na hindi na kayang buhayin ng anumang pagsisisi. Inangat niya ang kanyang paningin kay Paolo
Ang kanyang asawa ay tila isang stranger, isang aninong nabuo mula sa kasakiman at panlilinlang. You think you've won, Paolo? Mahinahong tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay kasing lamig ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, Livia. Tungkol ito sa survival. Sagot ni Paolo, bago ito tuluyang lumabas ng silid, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pagkawasa. Kinabukasan, pumasok si Livia sa St. Gabriel Hospital na tila isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang bawat kilos ay mekanikal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay hindi tumitigil sa pag-iisip. Kung winasak nila ang digital na ebidensya, kailangan niyang humanap ng pisikal na patunay. At alam niya kung sino ang tanging taong matagal na sa ospital na ito, isang taong nakakita sa pag-akyat at pagbulok ng mga alkasid. Hinaplos niya ang braso ni Nanay Rosa, ang pinakamatandang head nurse sa charity ward, habang nag-aayos sila ng mga gamot sa med station. Mapapansin ang pang-ininig ng mga kamay ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila nakakakita sa likod ng maskara ni Livia. Dr. Livia, Iha, kanina ko pa napapansin ang pasa sa iyong pisngi na pilit mong itinatago ng makeup, bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng taglamig. Wala ito, Nanay Rosa. Nadulas lang po ako. Pagsisinungaling ni Livia, bagaman alam niyang hindi naniniwala ang matanda. Huwag ka nang maglihim sa akin, Hiya. Nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang ginagawa nila sa'yo at nakikita ko ang ginagawa nila sa mga pasyente rito. Seryosong sabi ni Nanay Rosa habang iginigiya si Livia sa isang liblib na sulok ng linen room, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Victoria. Dito, sa gitna ng amoy ng malinis na tela at katahimikan, hinawakan ni Nanay Rosa ang magkabilang kamay ni Livia. Ang akala mo ba ay ngayon lang ito nangyari? Ang kasakiman ng mga alkasid ay parang cancer na matagal nang kumakain sa ospital na ito. Nanay Rosa, may alam ba kayo tungkol sa mga peking gamot? Tungkol sa kumpanyang Alcacid Global Logistics? Tanong ni Livia. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa labas ng maliit na bintana. Ang iyong ama, si Dr. Manuel Montero, siya ang tunay na katuwang ni Don Alberto, ang ama ni Paolo sa pagtatatag ng St. Gabriel. Ang pangarap nila ay isang ospital para sa mahihirap. Ngunit nang mamatay ang iyong ama sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas, unti-unting binago ni Victoria ang lahat. Napatigil ang paghinga ni Livia. Anong kinalaman ng ama ko rito? Hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong ama, Livia. Pinatay siya ng katotohanan dahil nalaman niya ang unang bahagi ng korupsyong ito. At ngayon, ginagawa nila sa iyo ang ginawa nila sa kanya, ani Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Pero hindi ako pumayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Mula sa ilalim ng isang tumpok na mga lumang bedsheet, inilabas ni Nanay Rosa ang isang luma at kupas na logbook na nakabalot sa plastik. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga sulat kamay, mga petsa, pangalan ng mga pasyente, at ang mga tunay na gamot na pinalitan ng mga peking shipment. Ito ang aking lihim na talaan, Livia. Simula nang mapansin ko ang mga irregularidad, isinulat ko ang lahat. Ang bawat buhay na nawala, ang bawat pisong ninakaw nila, narito sa loob ng aklat na ito, sabi ni Nanay Rosa habang iniaabot ang logbook kay Livia. Naramdaman ni Livia ang bigat ng aklat sa kanyang mga palad. Ito ay hindi lamang basta papel. Ito ay ang tinig ng mga pumanaw, ang huling hininga ng kanyang ama, at ang tanging sandata na natitira sa kanya. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin ngayon? Tanong ni Livia. Dahil ikaw ang huling pag-asa ng St. Gabriel, Hiya. Huwag mong hayaang maging katulad ka ng iyong ama na nanahimik na lamang sa ilalim ng lupa. Gamitin mo ito. Ipaghiganti mo ang mga pasyente, ang ama mo at higit sa lahat, ang sarili mo. Mariing sabi ni Nanay Rosa. Ngunit bago pa man makasagot si Livia, narinig nila ang marahas na pagbukas ng pinto ng linen room. Nakatayo roon si Clara, kasama ang 2 security guard ng ospital.
Ang kanyang ngiti ay puno ng panganib. Ang sweet naman ng tagpong ito, pang-uuyam ni Clara habang nakatingin sa logbook na hawak ni Livia. Doña Victoria was right. You're a snake, Livia. At ang mga ahas, kailangang putulan ng ulo bago pa makapanira. Hinawakan ni Livia ang logbook nang mas mahigpit, idiniit ito sa kanyang dibdib. Hindi mo ito makukuha, Clara. Oh, hindi ko kailangan ng basurang yan, sabi ni Clara habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kanila. Dahil sa sandaling ito, tinatanggalan na kayo ni Nanay Rosa ng karapatang manatili sa ospital na ito. At tungkol kay Nina, sabihin na lang nating may bagong mami na siyang mag-aalaga sa kanya simula ngayon. Naramdaman ni Livia ang isang matinding dagundong sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Anong ginawa niya sa anak ko? Sigaw ni Livia. Isang malamig na tawa lang ang isinagot ni Clara, habang ang mga security guard ay nagsimulang humakbang patungo sa kanila. Alamin mo na lang kung makakalabas ka pa rito ng buhay. Huwag di siyang hahawakan! Bitawan niyo ang asawa ko! Ang boses ni Paolo ay umalingaw-ngaw sa loob ng linen room. Sapat na upang mapatigil ang mga security guard sa kanilang paghakbang. Gulat na napalingon si Clara sa pintuan. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng pagkalito. Pumasok si Paolo na tila isang tagapagligtas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Clara. Paolo, anong ginagawa mo rito? Ang sabi ni Doña Victoria. Hindi natapos ni Clara ang kanyang sasabihin nang itaas ni Paolo ang kanyang kamay. Umalis kayo rito. Ngayon din. Clara, bumalik ka sa station mo bago ko pa makalimutan na empleyado ka ng ospital na ito. Maring utos ni Paolo. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga gwardiya ay mabilis na lumabas, kasunod ang isang padabog at pahiya na Clara. Naiwan si Livia na nakasandal sa mga istante. Ang logbook ay nakayakap pa rin sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumapit si Paolo sa kanya. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabag ay napalitan ng isang malambot at tila nagsisising ekspresyon. Livia, I'm so sorry. Bulong ni Paolo habang sinusubukang hawakan ang kanyang balikat. Nalaman ko ang ginawa ni na Mommy at Clara. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganito. Natakot lang ako kaya sumunod ako sa kanila noong una. Pero hindi ko kayang makitang sinasaktan kanila. Tumingin si Livia sa mga mata ni Paolo. Nais niyang makakita ng panlilinlang, nut ang nakita niya ay ang Paolo na minahan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang Paolo na nangakong puprotektahan siya. Paolo, bakit? Let's go home, Livia. Doon tayo mag-usap. Kukunin natin si Nina at ayusin natin to. I'll help you, I promise. Pangako ni Paolo habang inaalalayan siyang tumayo. Pagdating sa mansyon, tila naging himala ang pagbabago ng paligid. Hinayaan ni Victoria na makasama ni Livia si Nina sa loob ng kanilang silid. Habang natutulog ang bata, pumasok si Paolo dalang isang tray ng pagkain at isang bagong laptop. I bought this for you. Alam kong sinira ko ang dati mong laptop and I hate myself for that. Livia, let's start over, sabi ni Paolo habang inilalapag ang laptop sa mesa. Lumapit siya kay Livia at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. I can't lose you. I realized na kahit anong mangyari, ikaw ang buhay ko. Tutulungan kita sa mga ebidensyang kailangan mo. Just let me make it up to you. Naramdaman ni Livia ang isang pamilyar na init sa kanyang puso. Ito ang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na pinahahalagahan siya. Sa gitna ng kanyang pagod, nais niyang maniwala. Nais niyang isipin na ang lahat ng masamang nangyari ay isa lamang masamang panaginip at ang kanyang asawa ay nagbalik na sa kanyang piling. Totoo ba ito, Paolo? Tutulungan mo ako laban sa sarili mong ina? Tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Yes, Livia. But we have to be careful. Ibigay mo muna sa akin ang logbook na nakuha mo kay Nanay Rosa.
Itatago ko yon sa safe ko sa office para hindi mahanap ni Mommy habang inihahanda natin ang kaso. Malambing na sabi ni Paolo. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumagapang patungo sa kamay ni Livia. Saglit na napatigil si Livia. Ang logbook, ang kaisa-isang sandata niya. Tiningnan niya si Paolo, ang kanyang mga mata ay tila nangingintab sa katapatan. Dahan-dahang tumayo si Livia at naglakad patungo sa kanyang bag. Kukunin na sana niya ang aklat. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Paolo sa ibabaw ng kama. May pumasok na text message. Dahil malapit si Livia, hindi niya sinasadyang mabasa ang preview sa screen. Mula kay, Mommy Victoria, nakuha mo na ba ang logbook? Don't fail me, Paolo. Pagkatapos niyan, itatapon na natin ang basurang yan ng tuluyan. Tila, binuhusan ng nagyelong tubig ang buong pagkatao ni Livia. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang matinding panginginig. Ang bawat haplos ni Paolo, ang bawat salita ng pagsisisi ay isa lamang palang detalyadong palabas, isang patibong na binuo mula sa kanyang sariling kahinaan. Livia, bakit tumigil ka? Tanong ni Paolo, ang kanyang boses ay nananatiling malambing, ngunit na yon ay tunog ahas na sa pandinig ni Livia. Lumingon si Livia, pilit na itinatago ang galit at sakit na muling sumasabog sa kanyang dibdib. Numiti siya. Isagniting kasing peke ng mga pangako ni Paolo. Wait, Paolo. Naiwan ko yata sa loob ng una ni Nina. Kukunin ko lang. Pumasok si Livia sa silid ni Nina at mabilis na isinara ang pinto. Napasandal siya rito, ang kanyang hininga ay gumaralgal. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na, ang sariling ama nito ay isang halemaw na nagkukubli sa likod ng isang anghel na mukha. Hindi niyo ako maloloko ulit? Bulong ni Livia sa dilim. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litra to ang bawat pahina ng logbook ni Nanay Rosa gamit ang flash na nakatago sa ilalim ng kumot. Habang ginagawa niya yon, narinig niya ang marahang pagkatok ni Paolo sa pinto. Livia, ang tagal mo naman. Is everything okay in there? Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala ng paparating na gulo. Alam ni Livia na sa oras na buksan niya ang pintong ito, kailangan na niyang maging isang mahusay na artista sa sarili niyang trahedya. Livia, honey? Buksan mo ang pinto. Bakit mo ito nilock? Ang boses ni Paolo ay nananatiling malambing, ngunit para kay Livia, bawat kataga nito ay tila dulas ng isang ahas na naghahanap ng puwang upang tumuklaw. Mabilis na itinago ni Livia ang kanyang cellphone sa loob ng punda ng una ni Nina. Isiniksik din niya ang logbook sa ilalim ng kutsyon sa parteng hindi madaling mapansin. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pasensya na, Paolo. Akala ko kasi ay nagising si Nina, kaya nilock ko para hindi siya makalabas ng hindi ko namamalayan. Pagsisinungaling ni Livia habang pilit na inaayos ang kanyang gulat na mukha. Pumasok si Paolo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa loob ng silid. Nasaan na ang logbook? Ibinigay ko na kay Nanay Rosa bago tayo umalis ng ospital. Sagot ni Livia, diretsyong nakatingin sa mga mata ng asawa. Natakot ako na baka makita niyo rito sa bahay, kaya pinabalik ko muna sa kanya para sa safety nating lahat. Nakita ni Livia ang panandaliang pagdidilim ng mukha ni Paolo. Ang panga nito ay nag-vibrate sa tindi ng pagpipigil. Ngunit mabilis din itong bumalik sa pagiging maalahaning asawa. I see. Sana sinabi mo agad. It's better if it's with me, Livia. You know how dangerous my mother can be. I know, Paolo. I know exactly how dangerous things can be. Makahulugang sagot ni Livia. Kinabukasan sa ospital, ang tensyon ay kasing kapal ng usok. Isang pangkat ng mga auditor mula sa labas ang dumating para sa isang sorpresang inspeksyon. Ngunit alam ni Livia na ang sorpresa na ito ay scripted. Ang mga auditor ay mga kakilala ni Victoria, mga taong binayaran upang linisin ang anumang dumi sa mga libro ng St. Gabriel. Ipinatawag si Livia sa boardroom. Pagpasok niya, nakaupo si Victoria sa kabisera. Ang mukha ay kasing tigas ng marmol.
Sa tabi nito ay si Paolo at ang head ng finance. Livia, maupo ka, utos ni Victoria. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa harap niya. Kailangan namin ng pirma mo rito. Ito ang report para sa charity ward shipments ng huling 6 na buwan. Bilang chief surgeon at head ng ward, kailangan ng validation mo na lahat ng gamot ay natanggap at nagamit ng maayos. Binuksan ni Livia ang folder. Ang bawat pahina ay puno ng mga kasinungalingan. Nakasulat doon na ang mga pasyenteng pumanaw ay nakatanggap ng kumpletong dosage ng mamahaling gamot, kahit ang totoo ay tubig alat lamang ang itinurok sa kanila. Hindi ko ito pipirmahan. Pabulong, ngunit mariing sabi ni Livia. What did you say? Tanong ni Victoria. Ang boses ay nagsisimulang tumaas. Sabi ko hindi ako pipirma sa mga kasinungalingang ito, Mommy. Alam ko ang totoo. Alam ko na ang cytotax na ibinibigay nyo ay fake. Nakita ko ang mga invoice ng Alcacid Global Logistics. Buong tapang na hinarap ni Livia ang biyenan. Isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Mabilis na tumayo si Paolo at lumapit sa asawa. Livia, don't be stubborn. Pirmahan mo na ito para matapos na ang audit. Isipin mo si Nina. Palagi niyo na lang ginagamit ang anak ko para itago ang mga krimen nyo, sigaw ni Livia. Sa isang iglap, tumayo si Victoria. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Livia ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isagtuyot na tunog na tila pagkabasag ng isang marupok na salamin. Mas matindi ito kaysa sa unang sampal. Ngayon, may kasama itong pot na nagdanais na ibaon siya sa limot. Wala kang choice, Livia! Buliyaw ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang lisensya mo, ang anak mo, at ang buhay mo, pipirmahan mo ito ngayon din. We own you. We own your name. Naramdaman ni Livia ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ngunit sa halip na maiyak, dahan-dahan siyang tumingala. May isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Maaaring pag-aari niyo ang pangalan ko, pero hindi ang katotohanan, ani Livia. Paolo, dalhin mo siya sa rest house sa Tagaytay. Doon mo siya ikulong hanggang sa matutunan niyang sumunod, utos ni Victoria sa kanyang anak. Huwag niyo siyang hahayaang makatawag kahit kanino. At si Nina, sabihin niyo na nagkaroon ng emergency mission ang mommy niya sa ibang bansa. Hinawakan ni Paolo ang braso ni Livia ng napakahigpit, sapat na upang mag-iwan ng pasa. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita ni Livia ang pagpasok ni Clara sa boardroom. May dalang bagong set ng dokumento at isang mapanuyang kindat. Habang isinasakay siya sa sasakyan, pilit na inabot ni Livia ang kanyang bulsa. Wala doon ang kanyang cellphone. Kinuha na ni Paolo habang hindi siya nakatingin kanina. Napasandal si Livia sa upuan ng sasakyan habang dahan-dahang lumalayo ang gusali ng St. Gabriel. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila pagdadala sa kanya sa isang madilim na hukay. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na medyas, naramdaman niya ang maliit at matigas na bagay na sadyang itinago niya roon kanina pa. Ang micro SD card kung saan nakasave ang lahat ng litrato ng logbook. Ang pamilyang Alcacid ay akalang nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam, dala-dala ni Livia ang mitsa na susunog sa kanilang imperyo. Nararamdaman ni Livia ang talim ng micro SD card na nakadiit sa kanyang balat sa loob ng kanyang medyas. Ito na lamang ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. Ang huling sandata laban sa pamilya, ang pilit siyang binubura sa mundo. Tumingin siya sa labas, sa mga anino ng mga puno na mabilis na naglalaho sa dilim, gaya ng kanyang kalayaan. Paolo, maawa ka naman kay Nina? Basag ni Livia sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, tila pagaspas ng pakpak ng isang sugatang ibon. Hahanapin niya ako. Hindi siya makakatulog nang wala ako. Sabi ko sa'yo, Livia, huwag mo na itong pahirapin pa. Sagot ni Paolo nang hindi tumitingin sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay bakas sa tindi ng tensyon. Si Clara na ang bahala sa kanya. Mommy will make sure she's fine. Isipin mo na lang na bakasyon ito.
You've been working too hard for people who don't even know your name. Working for people who don't know my name? I was saving lives, Paolo. Habang kayo, pinapatay nyo sila para lang sa mga alahas at luho nyo. Biglang itinigil ni Paolo ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Ang biglaang paghinto ay nagdulot ng isang nakabibing katahimikan. Hinarap niya si Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng galit na hinaluan ng desperasyon. Saving lives? Wake up, Livia! Sa mundong ito, ang pera ang nagpapatakbo ng lahat. Ang mga pasyenteng yon, statistics lang sila. But my family? Our lifestyle? Yun ang totoo! Bago pa man makasagot si Livia, tumunog ang cellphone ni Paolo. Nakita ni Livia ang pangalan ni Nurse Jean sa screen. Sinagot ito ni Paolo at ini-loudspeaker, marahil upang iparinig kay Livia na wala na siyang kapangyarihan sa ospital. Doc Paolo? Ang boses ni Jean ay nanginginig sa kabilang linya. Puno ng takot at paghagulol. Si Mang Tomas po, wala na po siya. Nagkaroon po ng seizure kaninang gabi. Sinubukan po namin siyang i-revive pero hindi na tumugon ang katawan niya. Ang huling binanggit niya po ay ang pangalan ni Dr. Livia. Tila tumigil ang mundo ni Livia. Ang muka ng matandang magsasaka, ang kanyang mga tuyot na kamay na lagi nagpapasalamat, ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang mga apo. Lahat ay biglang naglaho. Namatay si Mang Tomas nang hindi man lang nakatikim ng tulog ng katarungan. Namatay siya, halab sa tubig alat na itinurok sa kanya kapalit ng kanyang huling sentimo. I-inform the family, prepare the papers. Maikling sagot ni Paolo bago pinatay ang tawag. Tumingin siya kay Livia na tila ba ang balitang yon ay tungkol lamang sa isang sirang gamit sa ospital. See? Namamatay ang mga tao, Livia. It's part of the job. Huwag mo nang gawing personal. Part of the job? Halos mabulunan si Livia sa sarili niyang pait. Pinatay niyo siya, Paolo. At ngayon, sasabihin mo sa akin na huwag kong gawing personal? Siya ang unang biktima na napatunayan ko, pero alam nating dalawa na hindi siya ang huli. Ipinagpatuloy ni Paolo ang pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa isang liblib na rest house sa Tagaytay. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at ang malamig na hangin ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ipinasok siya ni Paolo sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Isang silid na maganda ang pagkakaayos, may malambot na kama at mamahaling kortina. Ngunit walang anumang paraan upang makatawag sa labas. Dito ka lang. May darating na magdadala ng pagkain mo araw-araw, ani Paolo habang nasa pintuan. Huwag mo nang subukang tumakas. Ang buong paligid ay may mga tauhan ni Mami. Oo, itigil mo na ito bago pa maging huli ang lahat. Huling pagsusumamo ni Livia. Huli na ang lahat, Livia. Malamig na sagot ni Paolo. Para sa iyo, para kay Mang Tomas, at para sa Saint Gabriel. Tanggapin mo na lang na dito na ang bagong buhay mo. Isinara ni Paolo ang pinto at narinig ni Livia ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Ang bawat mechanical na tunog ng lock ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo. Naupo si Livia sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakayap sa kanyang sarili. Sa gitna ng katahimikan, may naramdaman siyang matigas sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket. Dinukot niya ito at nakita ang isang maliit na hair clip na may disenyong paro-paro. Ang clip ni Nina na nakalimutan niyang alisin sa kanyang bulsa nung isang araw. Hinaplos niya ang maliit na laruan at doon, sa gitna ng malamig na silid sa Tagaytay, ang unang patak ng luha para kay Mang Tomas at para sa kanyang sarili ay dahan-dahang gumulong. Hindi ito luha ng pagsuko, kundi luha ng isang inang handang maging leon para sa kanyang anak at isang doktor na handang maging bagyo para sa kanyang mga pasyente. Narinig niya ang sasakyan ni Paolo na paalis na. Ngunit bago pa man mawala ang ugong ito, narinig ni Livia ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Hindi siya nag-iisa. Sino yan? Bulong ni Livia. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang nahulog mula sa vent ng aircon. Mabilis itong kinuha ni Livia at binuksan. Ang sulat ay maikli, ngunit sapat na upang magbigay ng panibagong mitsa ng pag-asa.
Hindi natutulog ang katarungan, doktora. Hintayin mo ang aking hudyat. Inaasahan ni Livia na si Paolo ang papasok, o baka ang tauhang magdadala ng pagkain. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang anyo ni Doña Victoria. Suot ang isang itim na terno na tila ba pupunta ito sa isang burol. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, tanging ang matigas na determinasyon ng isang taong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Kumusta ang pananatili mo rito, Livia? I hope the cold air is helping you clear your mind. Ani Victoria habang dahan-dahang lumalakad paikot sa silid. Nasaan ang anak ko? Diretsyong tanong ni Livia. Hindi siya tumayo, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kumot. Si Nina? She's doing great. Masaya siya sa piling ni Clara. Alam mo, ang bata, madaling makalimot. Isang bagong laruan lang at masarap na pagkain, akala niya ay si Clara na ang tunay niyang ina. Tinatawag na nga niya itong Mommy Clara kaninang umaga. Sagot ni Victoria na may mapanuyang ngiti. Naramdaman ni Livia ang isang matalim na hapdi sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat ang marinig na ang kanyang anak ay unti-unting inilalayo sa kanya ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. You are a liar! Hahanapin ako ni Nina. Hindi siya matatahimik hanggat wala ako. Gusto mo makita ang ebidensya? Inilabas ni Victoria ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang video. Doon, nakita ni Livia si Nina na tumatawa habang sinusubuan ni Clara ng ice cream. See? She doesn't need a mother who is a criminal. Dahil sa ginawa mong panginggialam sa mga records ng St. Gabriel, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo na ikaw ang nagnanakaw ng pondo ng ospital. Ikaw ang gagawin naming scapegoat sa pagkamatay ni Mang Tomas. You wouldn't dare, bulong ni Livia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. I already did, Livia. Pinapirma na ni Paolo ang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ang may hawak ng procurement ng mga peking gamot. Wala kang kakampi, wala kang ebidensya, at ngayon, wala ka na ring pamilya. Ani Victoria habang inilalagay ang isang pirasong papel sa mesa. Pirmahan mo ito. Isang waiver na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo kay Nina at sa ari-arian ng mga alkasid. Kapalit nyon, hahayaan kitang mabuhay sa malayo. Tumayo si Livia, dahan-dahan. Tila ba bawat buto niya ay gawa sa mabigat na bakal? Lumapit siya kay Victoria. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng tensyong kasing talim ng labaha. Hindi ko pipirmahan yan. Kahit patayin niyo pa ako, hinding-hindi ko isusuko ang anak ko sa mga mamamatay taong katulad niyo. Mariing sabi ni Livia. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa mukha ni Livia. Sa pagkakataong ito, hindi lang pisingi ang sumakit, kundi pati ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa lakas ng impact. You ungrateful brat! Pinunot ka lang namin sa hirap! Opo, pinulot niyo ako. Pero hindi niyo ako pag-aari. Sagot ni Livia habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Dahil sa galit, tinawag ni Victoria ang kanyang mga tauhan. Ilabas niyo ang babaeng yan. Itapon niyo siya sa kalsada. Huwag niyo siyang hahayaang makabalik sa Maynila. At kung susubukan niyang lumapit muli sa St. Gabriel, alam niyo na ang gagawin niyo? Kinaladkad si Livia palabas ng rest house. Ang kanyang mga gamit ay itinapon sa putikan. Sa gitna ng malakas na ulan at hamog ng Tagaytay, naiwan si Livia na mag-isa, basang-basa at walang kahit anong kagamitan. Ang sasakyan ni Victoria ay humarurot paalis, nag-iiwan ng usok na tila pang uuyam sa kanyang kalagayan. Napasubsob si Livia sa basang lupa. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na paghagulhol. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Pakiramdam niya ay natalo na siya ng tuluyan. Ngunit habang nakabaon ang kanyang mga kamay sa putik, naramdaman niya muli ang maliit na chip sa loob ng kanyang medyas. Ang maliit na piraso ng teknolohiya na tila nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Hindi pa tapos ito, bulong niya sa sarili. Isang anino ang lumitaw sa kanyang harap. Tinitakpan ang liwanag ng buwan na pilit sumisilip sa ulap. Isang luma at kinakalawang na sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may edad na,
suot ang isang kupas na kapote. "Doktora, sabi ko sa'yo, hintayin mo ang hudyat ko." Boses ni Ben, ang hardinero ng mga Alcacid na matagal nang pinagtataksilang ang pamilya matapos mamatay ang kanyang asawa sa maling operasyon sa St. Gabriel. Inabot ni Ben ang kanyang kamay kay Livia. "Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami kaming biktima ng kanilang kasakiman. Halika na, bago pa sila bumalik." Tinanggap ni Livia ang kamay ni Ben. Ang bawat daliri niya na humawak sa magaspang na palad ng matanda ay tila isang sumpa ng paghihigante. Habang pasakay siya sa lumang sasakyan, nilingon niya ang rest house na unti-unting naglalaho sa hamog. Ang Livia na pumasok sa Tagaytay ay isang biktimang sugatan. Ngunit ang Livia na lilisan sa gabing ito ay isang bagyong handang manalasa. Dinala ni Ben si Livia sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok, kung saan nakatayo ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ito ang ancestral home ni Nanay Rosa, ang lugar na hindi alam ng mga Alcacid. Pagbaba ni Livia sa sasakyan, agad siyang sinalubong ni Nanay Rosa na may dalang makapal na kumot at mainit na sabaw. Diyos ko, Livia, anong ginawa nila sa Hiya? Ang nanginginig na boses ni Nanay Rosa habang inaalalayan ang nanghihinang doktora. Walang naisagot si Livia. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa ginaw, at ang kanyang mga mata ay tila nawala na ng buhay. Pinaupo siya sa isang lumang silya. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, dahan-dahang hinubad ni Livia ang kanyang basang medyas. Inilabas niya ang maliit na micro-SD card, ang kaisa-isang bagay na hindi nagawang nakawin ni Paolo at Victoria. Ito lang ang natitira sa akin, Nanay Rosa, ang katotohanan. Mahinang sabi ni Livia. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Pagkatapos siyang mabihisan at mapakain, inilabas ni Ben ang isang lumang laptop. Sa bawat pag-load ng mga litrato mula sa SD card, tila muling bumubukas ang mga sugat ng St. Gabriel. Ang mga listahan ng mga peking gamot, ang mga pangalan ng mga pasyenteng pumanaw, at ang mga pirma ni na Paolo at Victoria sa mga offshore accounts, lahat ay naroon, malinaw, at hindi maikakaila. Hindi sapat ang mga ito, Livia, ani Ben habang nakatingin sa screen. Kailangan nating mahanap ang warehouse kung saan nila itinatago ang mga original na shipment bago nila ito palitan ng peke. Doon natin mahuhuli ang aktwal na krimen. Tumayo si Livia at lumapit sa isang maliit at basag na salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang pasang pisingi, ang gulugulong buhok, at ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na ng put. Kinuha niya ang isang gunting sa ibabaw ng mesa. Sa bawat pagputol ng kanyang buhok, tila itinatapon niya ang bawat pira-piraso ng kanyang kahapon. Ang Livia na naging biktima ay wala na. Starting tonight, we will not hide. We will hunt. Deklarasyon ni Livia habang hinahayaan ang kanyang buhok na malaglag sa sahig. Sa loob ng 3 araw, hindi lumabas si Livia sa bahay ni Nanay Rosa. Ginugol niya ang bawat oras sa pagbuo ng puzzle. Natuklasan niya ang koneksyon ng Alcacid Global Logistics sa isang warehouse sa isang pier sa Manila. Natuklasan din niya ang mga transaksyon sa bangko na nagpapatunay na ang pera ng mga pasyente ay napupunta sa mga personal na luho ni Clara at sa mga kampanya ni Paolo para sa Board of Directors. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa bintana ng kubo. Tila isang mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. "Ben! Nanay Rosa! Magtago kayo!" Bulong ni Livia habang mabilis na isinasara ang laptop. Isang marahas na katok ang tumama sa pintuan. Hindi ito katok ng isang bisita, kundi ng isang taong nagnanais na sumira. Pagbukas ng pinto, ang anyo ni Paolo ang bumungad sa kanila. Hawak niya ang isang baril at ang kanyang mga mata ay pula sa galit at posibleng impluwensya ng alak. Akala mo ba ay matatagwan mo ako, Livia? Ang bulyaw ni Paolo habang pumapasok sa loob. "Ibigay mo sa akin ang SD card. Alam ko may ebidensya ka pa. Ibigay mo sa akin o sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na makikita si Nina kahit sa panaginip."
Humakbang si Livia paharap, walang takot na hinarap ang dulo ng baril. Patayin mo na ako, Paolo. Dahil yan lang ang tanging paraan para mapatahimik mo ako. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay hindi namamatay kasabay ng tao. Huwag mo akong hamunin, Livia. Ibibigay mo ang SD card o papatayin ko ang matandang ito. Itinutok ni Paolo ang baril kay Nanay Rosa na nakatago sa likod ni Ben. Naramdaman ni Livia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang buhay ng kanyang mga tanging kakampi ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Okay, Paolo. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Sabi ni Livia habang dahan-dahang kinukuha ang SD card sa kanyang bulsa. Pero sa isang kondisyon, hayaan mo silang makaalis ng ligtas. Kinuha ni Paolo ang SD card nang may mapanuyang ngiti. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa ibaba ng bundok. Ang mukha ni Paolo ay napalitan ng matinding kaba. Anong ginawa mo, Livia? Hindi lang SD card ang dala ko, Paolo. Bulong ni Livia habang ang mga luha ng tagumpay ay nagsisimulang pumatak. Kanina pa naka-broadcast ang live location mo sa mga otoridad. Hayop ka, Livia! Traidor ka! Ang nagngangalit na sigaw ni Paolo. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng baril, tila ba ang bigat ng bakal ay naging kasing bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Ben. Gamit ang isang mabigat na tabak na ginagamit niya sa paghahalaman, hinampas niya ang kamay ni Paolo. Walang onomatopeya ang maririnig. Tanging ang tuyot na tunog ng pagtama ng kahoy sa buto at ang paglaglag ng baril sa sahig. Bago pa man makakilos muli si Paolo, mabilis siyang naitulak ni Ben palabas ng pinto. Saktong, pagdating ng mga unang operatiba ng pulis. Ngunit si Paolo, sa gitna ng kanyang kaduwagan, ay nagawang tumalan sa matarik na bahagi ng bundok patungo sa kanyang sasakyan. Humaharurot siyang umalis. Iniiwan ang kanyang danggal sa putikan. Hayaan niyo na siya. Mahinang sabi ni Livia habang inaalalayan si Nanay Rosa. Hindi siya ang tunay na kalaban. Ang utak ay nasa Maynila. Kinabukasan, ang buong bansa ay tila nabulabog. Sa harap ng St. Gabriel Hospital, nagtipon ang mga mamamahayag. Isang press conference ang inorganisa ni Doña Victoria. Alam ni Livia ang galaw ng kanyang biyenan. Gagamitin nito ang media upang baliktarin ang kwento bago pa man kumalat ang mga ebidensya. Sa loob ng isang mamahaling hotel ballroom, nakatayo si Victoria sa podium. Suot ang kanyang puting-puting terno na tila simbolo ng kalinisan. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili. Puno ng emosyon na tila ba siya ang biktima rito. Kami sa pamilyang Alcacid ay labis na nasasaktan. Simula ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. Natuklasan namin na ang isa sa aming pinagkakatiwala ang doktor, si Dr. Livia Alcacid, ay sangkot sa isang sindikato ng mga peking gamot. Ginamit niya ang aming pangalan upang lukuhin ang mga pasyente. Ngayon, siya ay nagtatago mula sa batas. Hinihimok namin siya na sumuko para sa kapayapaan ng lahat. Sa likod ng media, nakatayo si Clara. May hawak na panyo at pilit na umiiyak upang dagdagan ang drama ng eksena. Ngunit sa gitna ng talumpati ni Victoria, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maikli na, ang kanyang mukha ay walang kahit anong makeup. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas ng nara. Si Livia. Nanahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang mga sapatos sa carpeted floor. Ang mga camera ay agad na bumaling sa kanya. Ang galing mong umarte, Mommy! Ang boses ni Livia ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at matapang. Pero nakalimutan mo yata na ang katotohanan ay hindi parang gamot na kaya mong pekiin. Security! Ilabas ang babaeng yan! She's a criminal! Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay nag-crack sa tindi ng gulat at takot. Ngunit walang security guard ang lumapit. Sa halip, dalawang lalaki na nakabarong ang tumayo sa tabi ni Livia, mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation at Department of Health. Hindi ako ang criminal dito, Victoria. Ani Livia habang naglalakad patungo sa stage.
Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa projector ng ballroom. Gusto niyo ba ng ebidensya? Narito ang mga video ni Paolo na tinatanggap ang mga shipment mula sa Alcacid Global Logistics. Narito ang mga voice recording niyo ni Clara na pinag-uusapan kung paano niyo ako gagawing scapegoat. At narito ang listahan ng mga pasyenteng pinatay niyo. Isa-isang lumabas sa malaking screen ang mga mukha ng mga biktima. Kabilang ang larawan ni Maang Tomas. Isang kolektibong buntong hininga ng pagkabigla ang nagmula sa mga tao sa loob ng ballroom. Namutla si Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Napalingon siya kay Clara ngunit ang huli ay dahan-dahan nang umaatras patungo sa exit. Sinusubukang iligtas ang sariling balat. Lies! All lies! Bulyaw ni Victoria, ngunit walang sinuman ang naniwala. Ang bawat flash ng camera ay tila isang hatol na nagpapaliwanag sa dilim ng kanyang pagkatao. Lumapit si Livia ng husto kay Victoria hanggang sa maamoy niya ang takot ng matanda. Saan si Nina? Ibigay mo sa akin ang anak ko o sisiguraduhin ko sa kulungan ka nalulutong? Tumawa na mapait si Victoria, isang tunog na puno ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na, Livia? Ang anak mo? Wala na siya rito. At hinding-hindi mo siya mahahanap. Naramdaman ni Livia ang isang matinding kaba na tila humahablot sa kanyang puso. Tumingin siya sa exit at nakitang wala na si Clara. Doon niya na-realize ang huling baraha ng mga Alcacid. Ginamit lang ni Victoria ang press conference bilang distraction upang maalis ni Clara si Nina sa bansa. Nasaan ang anak ko? Victoria, nasaan si Nina? Ang sigaw ni Livia ay naging isang paos na hiyas sa gitna ng nagkakagulong media at mga pulis. Ngunit si Victoria ay nakatitig lamang sa kanya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakapanindig balahibong ngiti bago siya tuluyang pinalibutan ng mga awtoridad. Sa labas ng hotel, pumubuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Livia. Nakita niya si Ben na mabilis na nagmamaneho ng kanyang lumang sasakyan patungo sa kanya. Ang matanda ay tila may mahalagang impormasyon. Doktora, nakita ko ang sasakyan ni Clara at patungo sila sa pribadong pier sa labas ng Maynila. May balak silang itaka si Nina gamit ang speedboat ng mga Alcacid. Ani Ben habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ben, tara na! Mariing sabi ni Livia. Habang nasa biyahe, kinuha ni Livia ang kanyang lumang cellphone na naibalik sa kanya ni Nanay Rosa. May isang message doon mula sa isang hindi kilalang numero. Isang video clip. Pinindot ni Livia ang play. Doon, nakita niya si Paolo na nakaupo sa loob ng isang madilim na silid, hawak ang kanyang baril, habang sa kabilang sulok ay nakatali ang mga kamay ni Nina. Ang bata ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Livia. Ang boses ni Paolo sa video ay puno ng pagod at baliw na determinasyon. Pumunta ka rito ng mag-isa. Sa lumang warehouse sa Pier 14. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, huwag kang magdadala ng pulis. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong sabay kaming maglalaho ni Nina. Naramdaman ni Livia ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking dati niyang minahal ay handa nang pumatay ng sariling dugo para lamang sa kanyang kaligtasan. Ito ang gabi ng katotohanan, ang gabi kung saan ang bawat maskara ay tuluyan ng mawawasak. Pagdating sa Pier 14, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay sumalubong kay Livia. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa marahang tunog ng mga alon na humahampas sa mga lumang poste ng pantalan. Sinabihan ni Livia si Ben na manatili sa malayo at tumawag ng backup. Ngunit kailangan niyang pumasok sa loob ng mag-isa. Ang loob ng warehouse ay madilim. Tanging ang isang bombilya na nakabitin sa gitna ang nagbibigay ng madilaw na liwanag. Doon, sa gitna ng mga kahon ng mga peking gamot, nakaupo si Paolo. Sa kanyang tabi ay si Clara, na tila hindi na alam ang gagawin, at sa harap nila ay si Nina. Paolo, itigil mo na ito. Ang boses ni Livia ay malinaw, kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa kaba. Tapos na ang laro. Alam na ng lahat ang ginawa nyo. Ang pulis, ang media, wala na kayong matatakpan.
Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabing tapos na. Bulyaw ni Paolo habang itinutok ang baril sa direksyon ni Livia. Bakit hindi ka nalang nanahimik, Livia? Bakit kailangang maging ganito? Sana ay naging masunurin ka na lang, sana ay hindi mo na inalam ang mga ebidensyang yon. Paolo, maawa ka sa anak mo. Pagsusuma mo ni Livia habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Nina is innocent. Siya ang bunga ng pag-ibig na akala ko ay totoo. Huwag mong idamay ang bata sa mga pagkakamali mo. Tumawa ng mapait si Paolo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pag-ibig? Livia, ginamit lang kita. Pinili ka ni Mommy dahil alam niyang madali kang kontrolin. Pero nagkamali kami. Isa ka palang ahas na handang manuklaw sa oras na matapakan ng iyong buntot. Biglang lumapit si Clara kay Paolo, tila natataranta. Paolo, umalis na tayo. Naririnig ko na ang mga sirena sa malayo. Iwan na natin sila rito. Ngunit bago pa man makakilos si Paolo, mabilis na tumakbo si Livia patungo kay Nina. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Itinaas ni Paolo ang kanyang baril, ngunit sa halip na putok ang marinig, ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa labas, ang yumanig sa buong warehouse. Isang tangke ng gasolina ang tinamaan ng kidlat, nagdudulot ng isang malaking apoy na mabilis na kumakalat. Nina! Sigaw ni Livia habang niyayakap ang kanyang anak. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Livia si Paolo na natumba dahil sa bigat ng mga kahon na bumagsak sa kanya. Ang kanyang binti ay naipit at ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tumingin si Paolo kay Livia. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang huling pagsusumamo. Livia, iligtas mo ako, bulong ni Paolo. Tiningnan ni Livia ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanyang anak na takot sa kanyang mga bisig. Isang desisyon ang kailangang gawin sa loob ng ilang segundo. Ang katotohanan ay nareto na. Ang katarungan ay hindi laging madali, at ang pagpatawad ay isang mahabang proseso na nagsisimula sa isang hakbang. Mommy? Ang mahinang tinig ni Nina ang nagbalik kay Livia sa katotohanan. Hinawakan ni Livia ang kamay ni Nina nang napakahigpit. Tiningnan niya si Paolo sa huling pagkakataon bago siya nagpasya kung lalapit pa siya upang tumulong o tuluyan ng tatalikod para sa kaligtasan ng kanyang anak. Bakit ganoon? Ang taong pinakakinamumuhian mo ay siya ring taong kailangan mong iligtas para hindi ka maging katulad nila. Mommy, natatakot po ako! Ang iyak ni Nina ay tila isang kampana na gumigising sa diwa ni Livia. Mahigpit niyang niyakap ang bata habang ang init ng apoy ay dumidikit na sa kanyang balat. Tumingin si Livia kay Paolo. Ang kanyang asawa ay nakadapa, ang ibabang bahagi ng katawan nito ay nakabaon sa ilalim ng mabibigat na kahon ng mga peking gamot. Ang bakal na istante na bumagsak sa kanya ay tila isang hatol ng tadhana. Ang mga gamot na ginamit ni Paolo upang pumatay ng ibang tao ay siya ring bumabaon sa kanya ngayon sa kamatayan. Livia, please, don't leave me here. Ang paos na pagsusumamo ni Paolo. Ang kanyang muka ay puno ng uling at luha, malayo sa mapagmataas na muka ng isang alkasid. Tumayo si Livia, tangan si Nina sa kanyang kaliwang braso. Kumuha siya ng isang mahabang bakal na tubo sa sahig. Sa isang sandali, tila tumigil ang paligid. Naroon ang galit, naroon ang pait ng bawat sampal at bawat pagtataksil. Maaari niyang iwanan si Paolo roon. Maaari niyang hayaan ang apoy na tumapos sa lahat ng kanyang sakit. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Paolo, hindi na ang asawa niya ang nakita niya, kundi isang pasyenteng nag-aagaw buhay. At siya ay si Dr. Livia Montero. Hindi siya mamamatay tao. Gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, isiniksik ni Livia ang bakal na tubo sa ilalim ng istante. Nina, stay back! Huwag kang lalapit! Diniinan niya ang bakal. Ang kanyang mga kalamnan ay tila mapuputol sa tindi ng bigat. Sa isang malakas na tulak, bahagyang umangat ang istante. Paolo, gumapang ka! Now! Sa huling pagkakataon, nagawa ni Paolo na mailabas ang kanyang binti bago tuluyang bumigay ang kisame ng warehouse. Kasabay nito ang pagpasok ni Ben
at ng mga bombero sa loob ng nagbabagang gusali. Binuhat si Paolo ng mga bombero, habang si Ben naman ay mabilis na inalalayan si Livia at Nina palabas ng impyerno. Sa labas, ang malamig na ulan ay tila isang pagbabasbas. Napaluhod si Livia sa putikan habang hawak ang kanyang anak. Pinanood niya ang paglalagay kay Paolo sa loob ng ambulan, siya hindi bilang isang hari, kundi bilang isang bilanggo. Sa kabilang dako, nakita niya si Clara na pilit na nagpupumiglas habang pinapuposa ng posas. Ang mukha ni Clara ay puno ng putik at takot. Ang kanyang pagiging reyna ay naglaho na kasabay ng usok ng warehouse. Tapos na, Nina, tapos na. Bulong ni Livia habang hinahalikan ang noo ng anak. Isang buwan ang lumipas, ang St. Gabriel Hospital ay hindi na ang dating ospital na puno ng takot. Ang malaking karatula na may pangalang Alcacid ay tinanggal na, pinalitan ng isang simpleng pangalan. The Montero Memorial Hospital, bilang pagpupugay sa yumaong ama ni Livia. Sa loob ng korte, ang katahimikan ay mabigat. Nakaupo si Doña Victoria sa wheelchair. Ang kanyang dating marang, yang anyo ay napalitan ng isang tuyot at tila nawala ng bait na matanda. Ang kanyang hiya o danggal na pilit niyang pinangalagaan sa maling paraan ay tuluyan ng gumuho. Si Paolo naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mga binti ay habambuhay ng pilay, isang permanenteng paalala ng gabi sa warehouse. Hinatulan ng korte ang mga nasasakdal na sina Victoria Alcacid at Paolo Alcacid ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa malawakang korupsyon, pagbebenta ng peking gamot at multiple homicide. Ang boses ng hukom ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Walang sigawan, walang palakpakan. Tanging ang mahinang hikbi ni Paolo ang narinig habang dahan-dahan silang inilalabas ng mga pulis. Tumingin si Paolo kay Livia sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pagsisisi. Ngunit tanging isang malamig at payapang titig ang isinagot ni Livia. Pagkatapos ng paglilitis, dumretso si Livia sa punto di Mang Tomas. Inilapag niya ang isang puting bulaklak sa ibabaw ng damo. Mang Tomas, nakuha na po natin ang katarungan. Wala nang matatakot na magpagamot dito. Habang pabalik siya sa ospital, iniabot ni Nanay Rosa ang isang lumang sobre. Livia, nakita ito sa mga gamit ng ama ni Paolo bago siya pumanaw. Para raw ito sa'yo. Binuksan ni Livia ang sulat. Doon, nalaman niya ang huling katotohanan. Ang ama ni Paolo ay matagal nang alam ang kasamaan ni Victoria at Paolo at sa kanyang huling testamento, iniwan niya ang lahat ng shares ng ospital kay Livia dahil alam niyang siya lamang ang may pusong tunay na magmamalasakit sa St. Gabriel. Ang lahat ng hirap at pasakit ni Livia ay hindi palalingid sa mata ng langit. 1 taon ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa dalampasigan ng Batangas, kung saan nakatayo ang isang maliit na bahay na puno ng mga halaman at bulaklak. Wala na ang amoy ng disinfectant at ang bigat ng mansyon ng mga Alcacid. Mommy, look! Ang laki na ng tanim nating gumamila! Sigaw ni Mina habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Ang bata ay masigla, malusog, at ang mga mata ay puno ng kislap ng kabataan. Lumapit si Livia at niyakap ang kanyang anak. Nakasuot siya ng simpleng puting bestido, ang kanyang buhok ay mahaba na muli, sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang pasa sa kanyang pisingi, wala na ang dilim sa kanyang mga mata. Siya ay si Dr. Livia Montero, isang babaeng bumangon mula sa abo ng pagtataksil upang maging sandigan ng mga nangangailangan. Hinawakan ni Livia ang kanyang wedding ring na matagal na niyang tinanggal. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Inaalala ang lahat ng luha at dugo na dumanas sa kanya. Sa isang malakas na hagis, itinapon niya ang singsing sa gitna ng asul na dagat. Pinanood niya ang paglubog nito, hanggang sa wala nang matira kundi ang mga alon. Napapatawad mo na ba sila, Livia? Tanong ni Ben na ngayon ay katuwang na niya sa pagpapatakbo ng isang maliit na community clinic sa probinsya. Ngumiti si Livia, isang ngiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagpatawad ay hindi para sa kanila, Ben. Para ito sa sarili ko, upang tuluyan na ako maging malaya.
Ang katarungan ay naibigay na ng batas. Ang kapayapaan naman ay ako ang nagbigay sa sarili ko. Tumingala si Livia sa langit. Ang bukang liwayway ay narito na. Wala ng rehas na ginto, wala ng mga bulong sa koridor. Tanging ang awit ng dagat at ang tawa ng kanyang anak ang nananatili. Ang sugat ay naghilom na, at ang kikat ay nag-iwan ng isang aral na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o pangalan, kundi sa katatagan ng isang pusong marunong magmahal at lumaban para sa katotohanan. Ang Saint Gabriel ay hindi na lamang isang gusale. Ito ay naging simbolo ng bagong simula. At si Livia? Siya ang buhay na patunay na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang araw ay laging sisikat ng mas maliwanag.